mga kababayan, ito yung kanina ko pa sinasabi. So ngayon, kung ito pong si former House Speaker Martin Romualdez, hindi po natatakot sa investigasyon mga kababayan, ang tanong po kasi natin dito, bakit kailangan niya nasabihan na mag-inhibit ang ombudsman dito po sa investigasyon po niya. Ano po, so ngayon basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa Agos Balita. Sabi po dito mga kababayan, ito yan. Remulla versus Romualdez. Walang inhibition. Ombudsman di umaatras sa investigasyon. May bagong kabanata ang tensyon sa pagitan ni Jesus Crispin Remulla at Martin Romualdez matapos umalingaw-ngaw ang paninindigan ng ombudsman hinggil sa usapin ng inhibition sa posibleng kasong ihahain laban po sa kongresista. Nauna na ritong hiniling ng kampo ni Romualdez na mag-inhibit ang ombudsman sa isasagawang preliminary investigation kung sakaling matuloy ang pagsasampa ng reklamo laban po sa kanya. Ngunit malinaw ang naging tugon ng ombudsman. No such thing as inhibition mga kababayan. Inhibition. Diretsahan itong sinabi ni Remulla kasabay ng diin na ang Office of the Ombudsman ay may malinaw na mandato sa ilalim ng konstitusyon. Aniya, hindi basta-basta maaaring umatras ang kanilang tanggapan sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon. So ngayon, sabi daw dito mga kababayan, ang inhibition goes down to the fairness of the judicial process. Prosecutors are supposed to side with the victims of crimes mga kababayan. Kasi nga naman, ang nakakapagtaka dito, bakit pipilitin na wag makisali ang ombudsman dito po sa investigasyon kay Martin Romualdez kung wala siyang tinatago? Di ba sa akin mga kababayan, kung ako yung kinasuhan tapos wala naman akong itinatago, bakit ako matatakot kung makisali ang ombudsman? Bakit ako matatakot kung mag-iimbestiga ang ombudsman? Di ba? Bakit dito sa pagkakataong ito, tila kinakabahan at tila takot na takot ata itong kampo ni Martin Romualdez na mag-imbestiga ito pong ombudsman. Ang sa akin mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito yung issue, hindi po yung tao. Ano po, hindi po natin pinepersonal si Martin Romualdez dito, pero kung iisipin po natin kung sa normal na mga kababayan Pilipino po natin yan nangyari, abay matagal na po yung naimbestigahan at nakulong. Kung mapapatunayan na talagang sangkot mga kababayan dito po sa ganito kalaking iskandalo. At saka ang isa pa dito, kung wala naman talagang itinatago, bakit matatakot na mag-imbestiga ang ombudsman? Bakit kakakabahan na makialam yung ombudsman? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, wait lang yan. Dagdag pa niya, ang ombudsman ay hindi lamang tagamasid, kundi aktibong tanod bayan na may tungkuling bantayan ng kapangyarihan at pigilan ng anumang uri ng pang-aabuso. Ngayon, ano ba ang Office of the Ombudsman? Ang origin namin sa Pilipinas, tanod bayan. Kami ang bantay ng bayan para yung korupsyon ay mabantayan, yung pang-aabuso ng kapangyarihan ay maawat natin, matigil natin at maparusahan. Sa puntong ito, malinaw ang mensahe ng ombudsman. Hindi opsyon ang pag-iwas sa tungkulin, lalo na kung ang usapin ay may kinalaman sa pananagutan ng mga opisyal. Paano natin mapaparusahan yan kung, wait nga lang, yan, highlights ko muna Yan, sabi dito, paano natin mapaparusahan yan kung mag-i-inhibit ka? Duty mo yan Yan ay katungkulan na po namin sa saligang batas. Sa hanay ng mga netizen, hati ang reaksyon. May mga ilang nagsasabing tama lamang na hindi umatras ang ombudsman dahil tungkulin nito na panagutin ang sino mang opisyal, habang ang iba naman ay nagtatanong kung sapat ba ang pagiging fair sa ganitong sitwasyon kung may mga naunang banggaan sa mga politika mga kababayan. Sa kabuuan, tila lumilitaw ang laban na ito ay hindi lamang simpleng legal na proseso, kundi masamang mas malalim sa banggaan ng impluwensya at prinsipyo sa loob ng gobyerno. Ang tanong ngayon ng marami, tuloy-tuloy ba ito hanggang sa tuluyang may mapanagot o mauuwi rin sa isang namang maingay pero walang resolusyon mga kababayan? So ngayon, ang punto kasi dito,
Sa akin mga kababayan, in my personal opinion, kung wala ka naman talagang kasalanan o bakit ka matatakot na imbestigahan ng ombudsman? Bakit ka matatakot na makailamang ombudsman sa investigasyon at ilabas yung mga ebidensya laban sa'yo kung wala ka namang itinatago? Kasi mga kababayan, hindi natin pwedeng pilitin ang ombudsman na umiwas sa kanilang trabaho kasi po yan ay trabaho po nila. Trabaho nilang mag-imbestiga, trabaho nilang tuldukan ang korupsyon dito sa ating bansa at trabaho nilang papanagutin yung mga nagkakasala at nagdanakaw ng pera ng bayan. Kaya nga para sa akin, yung hiling ng kampo ni Martin Romualdez parang sobra naman ata. Ano po, kasi kung wala naman talagang itinatago itong si Martin Romualdez, o bakit siya matatakot na imbestigahan mga kababayan? Ang sa akin hindi naman kasi tayo didiset mga kababayan na kapag mali na yung ginagawa ng kaalyado ng presidente o sumusuporta sa presidente, susuportahan din natin yun. Tandaan po natin mga kababayan, noong 2022 ang sinamahan po natin at sinuportahan natin noong 2022 presidential election ang presidente at hindi si Martin Romualdez. Kaya nga para sa akin mga kababayan, mas lalo akong bumibilib ngayon sa Marcos administration kasi kahit sino pa masagasaan, naging kaalyado man o kalaban sa politika o may pananagutan, basta may kasalanan ka, dapat mong panagutan yan. Kaya nga nakakabilib mga kababayan, ang Marcos administration kasi ganito po yung ginagawa nila. Nagiging fair po sila sa lahat na kapag ka nagkamali ka, dapat kang managot. Mapakamag-anak ka man ng presidente, mapakaalyado ka man ng presidente, basta nagkasala ka, abay dapat mong panagutan yan. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, thank you po kay Kuya Roger Mabaita. Maraming salamat po sa inyong pakape. Thank you very much po ha. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan na pinakamainit na balita na lumabas po kanina, eto, basahin po natin. Sabi pa dito sa Abante, una sa balita, negosyanteng kaprat, damay. Freeze order versus Martin Yeder Romualdez at dalawang anak kasado na po mga kababayan. O tuloy pa natin. Sabi pa dito, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals o etong CA laban sa mga ari-arian at bank accounts ni na dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Base sa mga dokumentong napasakamay ng online news, bilyonaryo nakakita ng probable cause ang hukuman para sa freeze order laban sa mga ari-arian at accounts na hinihinalang konektado sa umano'y plunder, bravery, graft at money laundering nito daw pong si Martin Romualdez. Inilabas ang freeze order nito Abril 22 at epektibo sa loob ng 20 days o 20 araw, kung saan ay mahigpit na ipinagbabawal na galawin ang mga account gaya ng withdrawal o paglipat nito. Base ang freeze order sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council or etong AMLC. Sabi pa dito mga kababayan, yan, saklaw ng freeze order ang 35 financial accounts sa BDO. Sa BDO Life, BDO Unibank, China Bank, Metro Bank at Union Bank of the Philippines na konektado kay Romualdez. Ilan sa mga ito ay joint account sa kanyang asawa na si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at dalawang babaeng anak na sina Maria Bella, Gabriel at Mexi Romualdez at Yeda Marie. Daniel or Mede Romualdez, kasama rin sa freeze order ang fraternity brad ni Romualdez sa Upsilon Sigma Pi sa University of the Philippines at negosyanteng si Jose Raulito Enoy Paras. Saklaw nito ang 38 bank account of financial accounts at Alliance, PNB Life at BPI, BDO Life, BDO Unibank, Metro Bank, PNB, RCBC, Sun Life Grepa, Unibank at Yapster E-Trade at ilan sa mga ito ay joint account kina Mildred Mendoza Paras at Lionel Sian Mendoza Paras at Erica Charlene Flores Morco mga kababayan. Saklaw pa ng freeze order ang mga ari-arian sa ilalim ng Golden Peasant Holding Corp na napagmamay-ari ni Paras, kabilang ang dalawang bank account sa Metro Bank at Philippine Business Bank at 7 luxury condominium units sa
siya ang Robinson Property sa Bonifacio Global City mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Gayon din ang Crown Jewel na 3,196 square meter property sa 30 Tamarind Road at South Forbes Park na nabili ng Golden Peasant sa halagang 1.6 billion mula kay Magsaysay ho noong 2023 mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po ninyo, maliwanag na sinasabi dito na kaya po na-freeze yung mga account nito pong sina Romualdez mga kababayan o kaya po naglabas ng freeze order laban po dito kay Martin Yeda Romualdez at dalawang anak nito pati po dun sa kaprat ni Martin Romualdez dahil mga kababayan nakakita daw po ng probable cause na di umano'y konektado daw po sa plunder, bribery at graft at money laundering. Ano po dito kay Martin Romualdez at dun sa kaparat po niya. So ngayon, para sa akin mga kababayan, since nagkakaroon na po ng investigasyon, napakagandang bagay po nito at napakalaking bagay na talagang magkaroon ng kaliwanagan patungkol po dito. Dahil nga mga kababayan, hindi po biro yung aligasyon kay Martin Romualdez. At kapag ka ito ay napatunayan na guilty po itong si Martin Romualdez, automatic mga kababayan dapat po siyang managot at dapat po siyang makulong. At saka hindi lang naman si Martin Romualdez ngayon ang nahaharap mga kababayan sa hot seat dahil kahit itong si Chis Escudero ay nahaharap din mga kababayan sa investigasyon. Gaya nga ng sabi po dito sa 1PH, basahin po natin humiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order or itong PHDO laban po kay Senator Chis Escudero kaugnay ito ng na iniimbestigahang reklamo ng plunder, graft at bribery. Sa ngayon, wala pang desisyon ang Sandigan Bayan kung pagbibigyan ang nasabing kahilingan ng ombudsman laban po dito kay Chis Escudero. Kaya nga para sa akin mga kababayan, hindi lang naman si Martin Romualdez ngayon ang nahaharap sa ganitong klaseng kalaki ng investigasyon. Kung hindi, pati itong si Chis Escudero at posible mga kababayan na yung iba pa mga sangkot ay mapapanagot kung sakaling mapapatunayan na lumabag po talaga sa batas at nangulimbat ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, hindi naman siguro masasabi mga kababayan na porkit pinag-usapan natin ito, DDS na po agad talaga kami. Diba? Hindi naman po siguro masasabi mga kababayan na porkit tinalakay natin ito, DDS na agad tayo. Uulitin ko mga kababayan ang sinusuportahan po natin dito, ang gobyerno ng ating mahal na presidente na si PBBM. Kasi si PBBM lang naman po ang sinamahan natin noong 2022. At yun po ay sasamahan natin hanggang sa huli mga kababayan dahil naniniwala tayo sa kakayanan at talento ng presidente para paunlarin ito pong ating bansa. At ang isa pa dito mga kababayan, maliwanag din naman po ang sinabi ng ating mahal na presidente nung inilabas niya yung listahan ng mga kontraktor na di umano mga kababayan ay kumontrata ng mga proyekto ng ating pamahalaan at sangkot sa mga ghost project at iba't iba pang gawain. Di ba maliwanag na sinabi doon ni PBBM, mas matimbang sa kanya ang taong bayan kaysa sa mga kaibigan niya o mapakamag-anak niya pa. Ano po, kaya kahit anong mangyari mga kababayan, kahit pamasagasaan dyan ang pinsan ng presidente, wala tayong magagawa. Kasi kung ano yung lumalabas sa iba't ibang pahayagan, kung ano yung lumalabas ng mga ebidensya at kung siya ang tinuturo ng investigasyon, wala tayong magagawa kung hindi pag-usapan yan. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usaping ito mga kababayan. Dahil kung sasabihin nyo na bakit pinupunterya si Martin Romualdez, ano pa ito? Di ba kasama rin naman sa iniimbestigahan si Chis Escudero at yung iba pa mga kababayan na mga nasasangkot. So ngayon para sa akin, tama lang etong ginagawang ito na investigasyon dahil wala na ring masasabi yung mga kritiko dyan ng pamahalaan na pinoprotektahan ng Marcos administration yung kanyang kamag-anak. Ano po? So ngayon, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo, hingil po sa usapin na yan.